Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. It was hard for Angela to stay with a man who doesn't remember her. Pero pinangako niya na tutulungan niya si Aidan na makaalala kaya hindi dapat siya sumuko. Angela, ang hilaw mong asawa ay nariyan na. Napalingon si Angela sa ate Lizel niya na nakatingin sa labas ng restaurant nila kung saan huminto at nagpark ang isang kotse. Kilala niya ang kotseng iyon. It was Aidan wearing his usual good-looking face. Habang tumatagal ay ibang tao ang nakikita niya rito. Hindi na si Ivan ang nakikita niya, kundi ibang tao na kamukha ni Ivan. Malapit na niyang isipin na tama ang ama ni Ivan. Kahapon lang ay hiningi sa kanya ng ama ni Ivan ang baso na ginamit ni Aidan para sa DNA testing. Nagdududa talaga ang mga ito sa pagkatao ng lalaking kamukha ng anak nila. Hindi masisisi ni Angela ang mga Salazar dahil isang taon na nga naman natanggap na ng mga ito na wala si Ivan. Tapos ngayon, biglang magpapakita ang lalaking kamukha nito at walang maalala? Maraming nangyari sa pamilya Salazar para magtiwala ng basta-basta sa mga kung sino-sinong tao. Hindi mo ba sasalubungin ang asawa mo? Muling tanong ng ate ni Angela. Alam mo, kung hindi ko kilala si totoong Ivan, iisipin ko na napakaswerte mo sa asawa mo dahil maliban sa gwapo na at mayaman ay napakabait pa. Pinagmasdan nila magkapatid si Aida na may kinuha sa backseat ng kotse. Ganoon na lamang ang kilig at pamumula niya na makita kung ano ang kinuha ng lalaki mula sa backseat. What the? Angela, flowers and chocolates from your husband. Lizel's ear-splitting voice echoed in her ears. Hindi talaga ako naniniwala na si Ivan yan. Ivan won't do such sweet thing on you, dear sister. Sang-ayon si Angela sa sinabi ng kapatid. Ivan gave her flowers but not personally. Lagi nitong pinapadala sa personal assistant nito ang mga flowers and chocolates na binibigay nito na may kasama pang threat kapag hindi niya tinanggap. Tumigil kang nga dyan, ate. Hindi naman talaga natin alam kung siya ba talaga si Ivan o hindi. Wala ngang maalala yung tao, di ba? Sabi na lamang niya upang itago ang kilig na nararamdaman. Napapangiti siya na ewan habang pasulyap-sulyap sa lalaking naglalakad na papasok sa restaurant. Hindi maintindihan ni Angela pero natataranta siya. Pakiramdam niya ay isa siyang teenager na napansin ng crush niya. Paano kung siya nga si Ivan? At na-inlove ko sa kanya tapos bumalik yung alaala niya at bumalik din ang dating siya. Would you still love him? Nalungkot bigla si Angela sa tanong ng kapatid. Yan din ang iniisip ko at kinakatakot ko, ate. Kaya minsan, pinagdarasal ko na sana hindi siya si Ivan. Alam kong mali pero sana hindi siya ang asawa ko. I can't love and unlove a man easily. Napatuwid siya ng upo nang tumunog ang bell ng pinto ng restaurant. Senyales na may pumasok at alam ni Angela na si Aidan yon. Angela stood up unconsciously and looked at her reflection in the desk mirror of her sister. Maganda ka, sis. Wag na magpaganda. Pinandilatan ni Angela ng mata ang kapatid sa biro nito. Ilang sandali pa ay nasa harap na niya si Aidan at inaabot sa kanya ang bulaklak at chocolates. Para siyang maiihi sa sobrang kilig, pinipigil lamang niya na mapangiti dahil baka kung ano ang isipin nito sa kanya. Pigilin mo pa, Angela. Para saan ito? Tanong ni Angela at tinanggap ang bulaklak at tsokolate. Lihim na napangiti si Angela habang inaamoy ang bulaklak. It was her favorite flower, tulips and roses. Para sa pagtsatsaga na matulungan akong maibalik ang alaala ko. Besides, ito naman diba ang ginagawa ng isang asawa? Ang pasayahin ang kanyang asawa sa pamamagitan ng mga bulaklak na paborito nito. Ay! Tili ng kapatid ni Angela. Pinandilata naman ni Angela ito habang hindi mapalis ang ngiti sa labi. Pakiramdam ni Angela ay may isang dosenang paru-paro ang kumikiliti sa tiyan niya.
Hindi mo naman kailangan gawin to, Aidan. Bakit naman? Bumalot ang pagtataka sa mukha ng lalaki. Hindi kasi ako sanay sa ganito. Hindi mo naman ito ginagawa dati. May lungkot na wika ni Angela. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Aidan sa sinabi niya kaya agad niyang binawi ang mga sinabi. Pero salamat pa rin dahil naalala mo ang paborito kong bulaklak. Mukhang may improvement ang catching up natin sa memories mo. Nakangiting wika ni Angela ngunit hindi nito nabago ang ekspresyon ng mukha ni Aidan kaya iniba na lamang niya ang topic. Gusto mo bang magtungo kay Pauline? Simula kasi na mabanggit ni Angela si Pauline kay Aidan ay hindi na nito tinantanan ng dalaga sa kakatanong kung sino si Pauline sa buhay ni Ivan. Okay lang ba sa'yo na puntahan natin siya? Sabi mo siya ang babaeng pinakamamahal ko. Hindi ka ba nagsaselos? Angela chuckled as she grabbed her purse. Halika na. Hinila ni Angela ang kamay ni Aidan papalabas ng silid. Hinila niya ito hanggang sa kotse nito. Si Angela ang pumwesto sa driver's seat at pinasakay naman nito si Aidan sa tabi nito. Ako na magmamaneho para mabilis tayo makapunta kay Pauline. Wika ni Angela saka pinaandar ang kotse at nagmaneho. Si Aidan naman ay nakakunot lamang ang noo na nakatingin kay Angela. Hindi mo siguro talaga ako mahal bilang asawa mo. Maya-maya ay wika ni Aidan. Napatingin naman si Angela rito. Bakit mo naman nasabi yan? Kasi, hinahayaan mo ko na makita si Pauline. Kung mahal mo ko at ikaw ang asawa ko, hindi mo dapat ako hinahayaan na makita ang ibang babae. Mahinang natawa si Angela sa sinabi ni Aidan, lalo namang nagtaka ito sa naging reaksyon niya. Malapit ko nang isipin na hindi naman talaga tayong mag-asawa. Nakanguso na tura ni Aidan na mas ikinatawa ni Angela. Malalaman mo mamaya kung bakit okay lang sa akin na magkita kayo ni Pauline kapag nakarating na tayo sa ating pupuntahan. Wika ni Angela na hindi pa din nawawala ang pilyang ngiti sa labi. Natatawa talaga siya sa mga naiisip na lalaking kamukha ng kanyang asawa. Hindi na umimik pa si Aidan, sa halip ay itinuon na lamang ang pansin sa dinaraanan nila. Hindi na din nagsalita pa si Angela hanggang sa marating nila ang lugar kung nasaan si Pauline. Bakit tayo nasa sementeryo? Naguguluhang tanong ni Aidan kay Angela. Para bisitahin sa Pauline. Kaswal na tugon ni Angela. Nakita naman ni Angela ang gulat sa mukha ng kasama. Inaasahan na niya ito ang magiging reaksyon ni Aidan dahil hindi nga nito naaalala ang kahit na ano tungkol sa nakaraan nito. Dito nakatira ang babaeng pinakamamahal ko? Sepulturero ba si Pauline? Nagkagusto ako sa sepulturero? Paniniguro ni Aidan sa sinabi niya. Angela chuckled. Napakunot naman ang noo ni Aidan. Yes and no. Natatawang pinatay ni Angela ang makina. Let's go! Bumaba si Angela ng sasakyan. Sumunod naman agad si Aidan na nagtataka pa rin kung bakit sila naroon. Seryoso ka ba na nandito si Pauline? Tanong ni Aidan habang naglalakad sila. Sumeryoso naman ang natatawang mukha ni Angela. Huminto siya sa tapat ng isang puntod. Yes. Sagot ni Angela sa tanong ni Aidan. Sinundan ni Aidan ang tinitingnan ni Angela at doon ito naliwanagan. Binasa ni Aidan ang pangalan na nakaungkit sa lapida. Maria Pauline D. Gonzalez. He read out loud. Died December 20, 2017. Pauline is dead? Angela nodded. Halos hindi naman makapaniwala si Aidan sa nalaman. Kung patay na si Pauline, sino ang buhay na Pauline sa alaala niya? Napuno ng tanong ang isipan ni Aidan habang nakatitig sa lapida ni Pauline. Sino ka ba, Pauline? How did she die? Aidan asked a minute after he found out about Pauline. She died in a car accident but the police said that it was a suicide. Hinintay ni Angela magiging reaksyon ni Aidan. Hindi ito nagulat sa sinabi niya. Sa halip ay napakunot ang noo nito. Paanong naging suicide? Muli nitong tanong. Iyon din ang naging katanungan ni Angela nang malaman niya ang nangyari kay Pauline. Paano naging suicide ang isang car accident? Sa autopsy, lumabas na overdose sa sleeping pills sa Pauline. Ibig sabihin, uminom ito na maraming sleeping pills habang nagmamaneho, kaya na-aksidente. Iyon ang nalaman ni Angela sa mga pulis na nag-imbestiga sa aksidente. Bakit naman siya nagpakamatay?
Angela didn't respond. Nakatingin lamang siya sa lapida ni Pauline na tila ay nasa harapan lamang niya ang babae. Kahit siya ay nagtatanong kung bakit nagpakamatay si Pauline. Ang alam niya ay nagpakamatay ito dahil sa sobrang strikto ni Ivan, pero hindi siya kumbensido na iyon lamang ang dahilan. Napakababaw na dahilan para kitilin nito ang sariling buhay. Sabi nga nila, "Too much love will kill you." Tinalikuran ni Angela ang puntod at humarap kay Aidan. Nasakal siya sa sobra mong pagmamahal. Hindi nakahuma si Aidan sa sinabi ni Angela. Natigilan ito at tila nag-iisip. Anong klaseng tao ba ako, Angela? Naguguluhan na kasi ako. Sa mga alaala na sinasabi mo kasi parang ang sama kong tao. Nabalot na lungkot ang mukha ni Aidan. Angela was supposed to be happy that Ivan can remember anything, pero bakit naaawa siya rito ngayon? Kung ako ang tatanungin mo, nung makilala kita ay hindi na talaga kita gusto. Your family said that you were obsessed with me because I look like Pauline. Malaki ang naging epekto ni Pauline sa buhay mo. Your twin sister said that you became violent when you met Pauline. Naging mapanakit ka at mainitin ang ulo nang hindi nila alam kung bakit. Ang tanging alam lang nila ay binago ka ni Pauline. She made you a monster. Pahayag ni Angela. Kung ganoon, anong klaseng tao? Bakit pinakasalan mo ko? Angela smiled but didn't reach her eyes. Ayaw niyang saktan ang damdamin ni Ivan na hindi makaalala. You bought my family kaya wala akong nagawa kundi magpakasal sa'yo. I really hate you, Aidan. That's the truth. Kung ako nga ang tatanungin, ayoko nang bumalik ang alaala mo para hindi ka na bumalik sa dating mapanakit na tao. Tinignan ni Angela sa mga mata si Aidan. Pero ayoko namang maging selfish. You deserve to remember everything kaya kahit natatakot akong bumalik ang dating ikaw, ay tinutulungan pa rin kita. Umiwas na tingin si Angela nang maalala ang huling mga salita ni Ivan sa kanya. Naaalala ko pa nga mga huling sinabi mo bago ka na aksidente. Sabi mo, magsisimula tayo ulit. Wala nang Pauline at hindi ka na mananakit. Pinanghawakan ko yon dahil umasa ako na baka sakaling magkakaroon ng chance ang pagpapakasal natin. Kaysa naman maghiwalay tayo. Pero ngayon, hindi ko alam kung ano pa ba ang panghahawakan ko. Angela looked at him again. Natatakot ako na masanay sa kabaitan na pinapakita mo ngayon at kapag bumalik na ang alaala mo ay bumalik din ang dating ikaw. Sa mga narinig ko, parang ayoko nang bumalik pa ang alaala ko. Hindi ko matanggap na ang dating ako ay sinaktan ng babaeng katulad mo, Angela. Angela felt special with his words. The treatment she had been longing for from Ivan was given to her by Aidan. Isang estranghero na walang maalala ang nagpaparamdam nito sa kanya na dapat ay asawa niya ang gumagawa. Babalik at babalik ang alaala mo at maaalala mo ang lahat. Nasa sa iyo na kung ibabalik mo ang dati mong ugali. Angela left him after saying those words. Aidan, on the other hand, stayed for a while in front of Pauline's grave. Nakatitig lamang ito sa lapida at malalim ang iniisip. He has been thinking about the flashes of memories he had seen lately. Nakita niya ang isang babaeng sa kanyang alaala. Kamukha ito ng puli na nasa puntod sa harapan niya. Ang babaeng nasa alaala niya ay galit sa kanya at tila sinisigawan siya. Maliban sa malabong alaala na iyon, ay wala na siyang ibang maalala. Pilit niyang minahanap sa alaala ang mukha ni Angela na sinasabing asawa niya. Kung totoong siya nga si Ivan at asawa niya si Angela, napakatanga niya naman para itrato ng hindi maganda ang babaeng tulad nito. Napakaamo ng napakagandang mukha nito na mas lalong nakakabighani kapag gumingiti. Nagtataka siya kung bakit kahit anong pilit niyang alalahanin ng asawa ay hindi niya magawa. Minsan, napapaisip na siya kung siya ba talaga ang asawa na tinutukoy nito. Sinabi ni Angela na kamukha niya ang asawa nito, ngunit magkaiba sila ng kulay ng mata at hugis ng labi. Siya ba talaga si Ivan Salazar? Paano kung hindi siya si Ivan? Paano niya pipigilan ang nararamdaman para kay Angela?
Nagtungo sina Angela at Aidan sa kondo na tinutuluyan ng lalaki pagkagaling sa puntod ni Pauline. Nais makita ni Angela ang mga gamit na tinutukoy ni Aidan na kasama nito na makita ito ng mga tao sa dalampasigan. Inilapag ni Aidan sa harap niya ang isang damit, jacket at backpack na may nakaborda na salitang Salazar. Iyan ang mga gamit na nakita ng mga tao na kasama ko. Iyan lamang ang naging basehan ko ng ilang buwan sa aking pagkatao hanggang sa may mga taong kumuha sa akin at sinabing ako si Aidan Montemayor. Hinawakan ni Angela ang mga gamit. Iyon ang ilan sa mga gamit na inimpake ni Ivan nang gabing umalis ito patungong Cebu. Kay Ivan nga ang mga ito. Umahon mula sa kinauupuan si Angela at lumapit kay Aidan. Hinaplos niya ang pisngi ng lalaki at tumingin sa mga mata nito. Kung ikaw nga ang asawa ko, sana wag na bumalik ang alaala mo. Mas gusto ko na ganito ka. Malungkot na napabuntong hininga si Angela, saka tinalakuran si Aidan. Alam niya na imposible ang hinihiling niya. Hindi naman siya agad nakagalaw na may mga braso na yumakap sa likuran niya. Ayoko na rin bumalik ang alaala. Kung dati ako ay kinamumuhian mo, I want to be the husband that you deserve, Angela. Natigilan at hindi kaagad nakaimik si Angela. She's trying to digest what he just said. His words made her heart beat fast for the first time. Did the Ivan with no memory made her heart race for the first time? Ito na ba ang kinatatakutan niya? Ang mahulog ang loob niya sa lalaking kamukha ng asawa niya, ngunit walang maalala. I like you, my wife. Mas lalong lumakas ang kabog ng dibdib ni Angela sa sinabi ni Aidan. Unti-unti ay lumuwag ang pagkakayakap nito sa kanya at inikot siya upang magkaharap silang dalawa. Let's start over again, Angela. Hayaan mo akong itama ang lahat ng pagkakamali ko noon. Hindi alam ni Angela ang sasabihin dahil sa tibok ng kanyang puso, she can hear how happy her heart is. Aidan? Usal ni Angela nang unti-unting lumapit ang mukha ni Aidan sa mukha niya. Alam ni Angela ang sunod na mangyayari. Alam niyang mali ito ngunit wala siyang lakas na loob para pigilan ang nararamdaman na kasiyahan ng puso. Alam niyang mali ang mahulog ang loob niya sa taong hindi niya pa sigurado kung asawa ba talaga niya. And it's too late to step back when their lips met. Napapikit siya na maglapat ang kanilang mga labi. It was not a simple kiss. When Aidan made it deeper, nagpaubaya naman si Angela nang hapitin siya ni Aidan palapit rito. Ramdam niya ang init ng katawan nito. It was not her first kiss. Ivan kissed her on their wedding. A kiss that she considered a kiss of a devil. Pero iba ang naramdaman niya ngayon na maglapat ang labi nila ni Aidan. His kiss brought butterflies in her stomach. Nakapikit pa rin siya na maghiwalay ang kanilang mga labi. Let's make new memories together, Angela. Nagmulat si Angela ng mga mata. Sumalubong sa kanyang nakangiting mukha ng asawa ngunit sa pagkakataong ito ay wala na ang inis na nararamdaman niya rito dati. Have I fallen for this stranger? Tanong ng isip niya. Can we? Ulit nito. Angela finally smiled. Isang tunay ng ngiti na huli niyang nagawa bago niya makilala si Aidan. Yes, let's make more memories together, Aidan. Nakangiti niyang wika. Agad siyang niyakap ng asawa at muling ginawaran ng halik sa labi, saka muling kinulong sa mga bisig nito. Sa kabila ng kanyang kasiyahan ay may bumabagabag sa isipan ni Angela. Bakit pakiramdam ko may niloloko akong tao? Ito ang katanungang paulit-ulit na gumugulo sa isip niya. Nang araw ding iyon, ay napagdesisyonan ni Angela at Aidan na sa bahay na tinutuluyan nito siya tumira since they'll be making new memories together, no more anger management issues, and no more physical pain. Sigurado ka ba sa desisyon mo, Angela? Hindi pa tayo sigurado kung siya nga bang asawa mo. Wala siyang maalala na kahit na ano tungkol sa'yo. Sinabi ni Angela sa kanyang ate ang desisyon niyang mag-asawa. Kaya ngayon ay pinapaliwanagan siya nito sa kanilang desisyon. Habang nag-i-impake siya ng ilang gamit ay hindi ito tumigil sa ipaalala sa kanyang sitwasyon nila ni Aidan. Wala siyang pakialam kung hindi si Ivan ang lalaking kasama niya.
If ever her husband is really dead, hindi naman siguro masama ang magmahal ng taong deserving sa pagmamahal niya. At kung si Ivan nga ang lalaking iniibig niya ngayon, ay wala naman sigurong masama na mahalin ang asawa niya sa panahong wala itong maalala. Ate, sinusunod ko lang ang puso ko. Wika niya na maisara ang maleta na may lamang mga gamit niya. What do you mean, Angela? Nahuhulog ka na sa lalaking kamukha ng asawa mo at hindi ka maalala? Tiningnan ni Angela ang kapatid. Mas gugustuhin ko pa na mahalin ng estranghero na kasama ko ngayon kaysa kay Ivan, ate. Kung siya naman si Ivan, mas gugustuhin ko na hindi na bumalik ang alaala niya. Inilapag ni Angela ang maleta sa sahig at inilabas ang hawakan nito. Alam mo, kung gaano ko kinamumuhian si Ivan, ate. Alam mo, kung ano ang pinagdaanan ko sa kamay niya na kulang na lang ay babuyin niya ako na magagawa na niya sana noong maikasal kami. Tinalikuran niya ang kapatid pagkasabi niyon. Dumiretso siya sa kotse na naghihintay sa kanya sa labas ng bahay. Pinasundo siya ni Aidan sa isa sa mga katiwala nito na hanggang ngayon ay hindi niya alam kung bakit may mga katiwala ito na hindi kilala ng mga Salazar. Pagdating sa bahay ni Aidan ay napanganga siya sa laki at ganda ng bahay nito. Mas malaki ito sa bahay na binili ni Aidan para kay Pauline na naging bahay nilang mag-asawa. Napapalibutan ng bahay ng mga taong naka-uniforme ng pang-security. Bakit napakaraming security ni Aidan? Tanong ng isip niya habang nakamasid sa mga armadong lalaki sa palibot ng bahay. Hinihintay po kayo ni Master sa loob. Salubong kay Angela ng isang may edad na babae na sa hula niya ay katiwala ng bahay. Kinuha nito sa kanya ang dalang maleta habang may isa pang babae ang giniya siya patungo sa isang silid. Sumunod lamang siya sa babae hanggang marating nila ang isang silid. Nakapinid ang pinto nito kaya't kumatok muna ang babae. Narito na po ang inyong asawa, Master Aidan. Pagkasabi niyon ay biglang bumukas ang pinto. Bumungad kay Angela ang kabuuan ng silid. They went inside but the woman immediately left when she entered the room. Naiwan siya sa loob ng silid. Isa itong opisina kung saan ang lahat ng naroon ay pawang mga mamahaling muebles. The place seems familiar to her. Parang nakita na niya ang silid na iyon. Hindi lang niya maalala kung saan at kailan niya ito nakita. Welcome home, my wife! Napalingon siya sa pinanggagalingan ng pamilyar na tinig na nagmula sa kaliwa niya. It was Aidan wearing his happy and handsome face. Hindi niya napigilan na mapangiti na makita ito. Parang may sariling mga buhay ang kanyang mga paa na tumakbo palapit rito. Hindi niya napigilan ang sarili na yakapin ito. Hindi niya alam kung bakit sobra siyang masaya na makita ito sa pamilyar na lugar na iyon. Na mapagtanto ni Angela ang naging reaksyon na makita si Ivan, ay agad siyang humingi rito ng pasensya at kumala sa pagkakayakap. Pasensya ka na, masyado lang ako natuwa na makita ka. Wika niya habang inaayos ang buhok na tumabingi sa mukha ang nangyakapin niya ang asawa. I'm glad that you're happy. Hinapit siya ni Aidan palapit rito at siniil ng halik ang kanyang mga labi. Tinugon naman niya ang halik ng asawa, ngunit may biglang pumasok sa isip niya. His kisses are familiar. Anang utak niya habang magkalapat ang kanilang mga labi. Pakiramdam niya ay matagal na niyang nahagka ng lalaki. Iba ito sa halik ni Ivan na puno ng pagnanasa. Ang halik ng Ivan na kasama niya ngayon ay puno ng pagmamahal. Halik na kilala ng puso niya kaya ito ay laging mabilis ang tibok na tila nangangarera. Napangiti siya na magkahiwalay ang kanilang mga labi. Ipinagsawalang bahala na lamang niya ang mga naiisip. Baka dala lamang ito na pag-aalala niya sa kalagayan ni Aidan na walang maalala. Nagustuhan mo ba ang bahay na to? Maya-maya ay tanong ni Aidan sa kanya. Aidan waited patiently to Angela's response. Malaking bagay para sa kanya kung nagustuhan ni Angela ang bahay. It only means that he is succeeding in his plans. Pagkatapos ng mainit na halik na pinagsaluhan nila ni Angela sa kondo, na tinutuluyan niya ay unti-unting bumalik ang lahat ng kanyang alaala. Tama ang kanyang hinala na malaki ang ginagampanan ni Angela sa buhay niya at kailangan niya itong tulungan. Alam ni Aidan na biglaan ang mga desisyon niya na tumira sila sa iisang bahay, lalo na sa kalagayan ni Angela. Alam niyang mahihirapan ito, ngunit ito lamang ang tanging paraan na naiisip niya para matulungan ito. Oo, nagustuhan ko siya. Pakiramdam ko at home na at home ako rito.
Muling sumilay ang ngiti sa mga labi ni Angela. Ang ngiti na matagal niyang hindi nasilayan, ngiti na araw-araw na hinahanap-hanap ni Aidan. Masaya naman siya sa naging tugon nito. Dapat lang na magustuhan nito ang bahay na dahil ito ang puno at dulo ng lahat ng mayroon sa bahay na iyon. I know you'll love the place. Lahat ng narito ay alam kong magugustuhan mo dahil ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Napakunot ang noon nito sa sinabi niya. Agad naman siyang naalarma. Hindi dapat niya biglain si Angela sa mga bagay-bagay. Baka mahirapan itong tanggapin ang lakat. Kapag ibinigla niya rito ang kanyang itinatagong lihim. What do you mean by that? Nagtataka nitong tanong. Naging mabilis naman ang utak niya sa pag-isip ng palusot rito. Aminado siyang nadulas siya sa sobrang saya na nagustuhan nito ang kabahayan. Ang ibig kong sabihin ay lahat ng narito ay binili ko para sa iyo, kaya ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. We'll be making new memories together, right? Let's start from here. Napatango si Angela sa sinabi niya. Nakahinga naman siya ng maluwag. Akala niya ay mabubuko na siya sa kanyang sekreto. Thank you for making an effort this time, Ivan. Parang kinurot ang puso niya sa pangalang sinabi ni Angela. It was supposed to be his name, Aidan, not the name of that man. Mas lalo lamang nabuhay ang galit sa puso niya para sa mga taong may gawa nito kay Angela. Maraming pagbabayaran sa kanya ang babaeng nagpanggap na patay na upang maisakatuparan ng mga plano nito. Magbabayad ka sa mga kasalanan mo, Pauline? Kulang pa ang mga rehas para pagbayaran ng mga kasalanan mo sa asawa ko.